So guys, good evening, no? We're back at it again. So, makikita nyo, iba na yung damit ko. Kasi ibang gabi na to. Mas maliwanag na kasi nakita ko na yung mga kakulangan dun sa unang part. No? Actually, part 2 na to. So guys, good morning, no? So, yun guys, good morning. Habang ine-edit ko kasi yung discussion ko, napansin ko na sobrang nag-skip pala ako dun sa part 2 from the part 1. May mga ilang terms na hindi na-include kasi yun nga nakaligtaan ko kasi. So, yung una dun sa mga nakaligtaan ko is yung last kasi na dinidiscuss ko is yung grade, slope or yung klebe ng ating pipe. So, yung next dun is yung group vent. So, ang group vent kasi guys is para lang din siyang circuit vent or loop vent. Ang purpose kasi niya is mag-serve as vent system para sa mga group nga, kaya nga group vent. For 2 or more na fixtures, no? Na plumbing fixtures, ganyan. So, yun nga, ganito. Kung makikita nyo, ganyan siya. Ito lang din yung parehas na picture dun sa pinakita ko for circuit vent or loop vent. Ganyan siya. So, ito yung water closet. Ito yung isang group. No, dalawa. So, pwede yan hanggang 5 fixture. Tapos, after 5 na water closets from dito, so 1, 2, 3, 4, 5, ganyan, isang circuit vent ulit para mas maganda yung venting, mas maganda yung build up ng pressure sa loob, hindi siya ganun sobrang sakal kasi nga kapag kulang nga, 'di ba, alam naman natin, na-discuss ko naman na kung ano yung maidudulot ng kulang na venting system, no. Isipin mo, mag-back siphonage lahat yung 5 water closet. Tapos may 5 rin na sabay-sabay na gumamit, 'di ba? Sobrang hassle niyan. So, yun nga. Next is horizontal pipe. Guys, kahit na ano naman, kahit anong pipe na nakahiga, anong pipe na 180 degrees siya. Nyari ito. Liit eh. Ito yung pipe. Pag yan, syempre nakahiga, no, horizontal pipe yan. Basta, hindi siya lalampas ng 45 degrees. 180 degrees to 44 degrees is considered as horizontal pipe. Okay? Ang next natin is invert. So, ano ba ang invert, boys and girls, no? Ang invert kasi ay makikita natin kapag ka yung pipe ay na-install na, no? Sa pagkakaalam natin, pipe ay isang pipe lang, no? Hindi natin, wala na siyang parts, ganyan. So, i-drawing ko muna yung pipe. Okay. Kung makikita nyo, ito yung pipe. Okay? Nakalatag na siya. Okay? So, ang invert guys is itong ilalim. Okay? Teka lang. Okay. Yan. Yan yung invert, yung nasa ilalim. Ngayon, para naman, merong challenge sa inyo, boys and girls. I will leave it to you to determine kung ano yung tawag dito. Sa taas naman, dun sa kabaliktaran naman ng invert. Okay? Syempre, kung yung invert nasa ilalim, nandun sa baba, siya yung natatouch niya yung, kunyari sa lupa man siya, kung yung nasa lupa siya ilinatag, natatouch niya yung lupa. Kapag ka ito naman is sinabit
ay pwede rin tong tawagin na soffit. Okay, or underside. Okay, basta yung tubo, meron siyang underside. Siyempre, meron din siyang upper side. So, ano ang tawag dito? Okay? Siyempre, alam ko. Hindi ko lang sasabihin. No, iiwan ko muna yon para sa inyo. So, next is liquid waste. No? Ano ba yung liquid waste? Parang na-discuss ko na rin. Sabagay. Sige. Ano ba yung liquid waste? By the term itself, liquid waste, guys, ay liquid waste, gray water. Okay? Uulitin ko, meron tayong tatlong kulay ng tubig. Melvin, tatlong kulay ng tubig. Tatlong kulay ng tubig. Apo. So, meron tayong tatlong kulay ng tubig. Si Melvin eh. So, una ay white, gray, at black. No, ano yung white water? Na-discuss ko na to. Ito yung potable water. Yung gray water, yung slightly contaminated, yung mga nagamit sa lavatory. Basta yung mga nagamit na pwede pa siyang isalba, pwede pa siyang gamitin ulit. Parang yung rainwater, ganyan. Pwede siyang pandilig pa ulit, di ba? Pwede yung panghugas ng sakyan kung hindi ka ganun kaselan. Tapos yung black water naman, kagaya nga ng sinabi ko, hindi siya pabango. Yung black water, guys, ito na yung merong mga yung contaminated na talaga siya na hindi na pwede, na kailangan mo na siyang padaanin sa sewage treatment plant para maging gray water. Okay? Meron na siyang mga fecal matter, ganyan, meron ng mga residues ng environment. So, yun yung kulay ng tubig. So, yung liquid waste natin is solely at yun nga. Kalimutan ko yung term. Yung liquid waste is liquid lang talaga. It is free from any solid waste or fecal matter. So, yung local vent pipe naman ay pala. So, ito yung local vent pipe. Local venting ang tawag dito. Ayan. Itong mga water closet na ito ay meron silang, kaya makikita natin yung mga yan, nakakonect sila sa isang pipe. Ito yung local venting, no? Ano ba ang purpose ng local venting? Guys, ang purpose kasi ng local venting, ang kinaganda kasi ng local venting ay nung ginagamit na siya dati pa noon, no? Noon generally nakalagay lang siya sa mga water closet. So as time goes on, lalagay na rin siya sa urinal, sa mga slop sink, ganyan. Yung mga fixtures at appurtenances na kinakailangan na nalalagyan or nagkakaroon ng foul odor. So, ang purpose kasi ng local venting ay i-collect yung foul odor na yon, tapos palabasin siya in the open atmosphere dun sa hindi na siya makaka-harm ng pang-amoy nung mga tao na sa paligid, yung mga gumagamit nung ating comfort room, ganyan, yung mga dumadaan sa paligid, no? Yun yung purpose ng local vent pipe or local venting. So, yung loop vent isusunod na natin doon sa part 2. So, yun lang. Maraming salamat. Peace out. So guys, magandang umaga. No, medyo may pagkakamali kasi yung terms. Medyo nalito kasi ako that night, no, regarding dun sa combination vent tsaka dun sa combination fixture. Nung nangyari kasi, naipakita ko yung picture para sa combination vent.
So, na dapat combination fixture siya. So, ganito yung combination fixture. Yan. Okay, makikita nyo, ito yung water closet at dito sa may medyo taas niya na portion is yung lavatory. No. At tanong nyo kung bakit merong ganito. Madalas ginagamit yung mga ganitong combination fixtures sa mga prison, no, sa mga correctional facilities. Kasi nga alam naman natin na hindi ganoon kaluwag, hindi ganoon kaluwag yung space sa isang cell. Kaya ang ginagawa para mas maging compact siya, tsaka para mas maging yung space saving, ang ginagawa nila is nagko-combine na lang ng fixture. So isipin nyo, yung ginagamit na tubig dito, nai-store siya dun sa tank ng water closet. So ang mangyayari, hindi basta-basta na natatapon yung wala sir, close mo na. Natapon kagad yung yung nare-reuse yung gray water from dun sa lavatory papunta dun sa water tank ng water closet. At syempre yun din yung gagamitin na pang flush. Pero tatandaan ninyo, hindi yun yung main na water source ng tank. So meron pa ring fixture supply pipe ito, pero may secondary siya na supply galing doon sa gray water na nanggagaling doon sa lavatory. So yun yung correction. So yung sinasabi ko na combination fixture doon sa isang video ay combination vent siya. So makikita nyo na lang. Yun. So, thank you. Peace out. Natapos tayo dun sa term na loop vent. No? So, na-explain ko naman na siya. So, next is dun na tayo sa may lateral. Yung term na lateral dito, guys, is ito yung ating secondary na pipe papunta. Ito yung nagre-receive ng sewage natin. Ito yung nagre-receive ng wastewater, soil water dun sa galing sa ating building sewer. Dun lang siya tumatanggap ng tubig, no? From dun lang sa building sewer papunta dun sa main sewer line, which is yung public. So for easy visualization, ito siya. Ito yung lateral. Yan, yung pipe na yan. Yan. Ngayon, pagka yung pipe mo is nasa loob pa ng property line, lateral pa yung tawag sa kanya. Pero private. So dalawa kasi yan, yung building sewer tsaka yung house drain, no? Ibang discussion kasi ulit yun. Kasi actually yung house drain is any pipe na nag-extend from the face ng building, yung pinakalabas na face ng building, nag-extend siya ng 600 mm from dun sa building. Ang tawag dun house drain. Ngayon, any pipe na lampas na any sewer line or yung any sewer line o yung ating sanitary line na nag-extend more than 600 mm from dun sa building, ang tawag dun ay building sewer, no? Or sanitary sewer. Yon. So meron din siyang slope kasi nga yung minimum diameter ng ating building sewer ay 6 inches. So iba kasi yung slope niya. So yung minimum na slope o grade ng pipe na to is 1/16 inch to 1.5 inch per foot. So yun.
para malinaw, linawin ko lang. Siya, yung lateral, yung tumatanggap ng waste o soil water from dun sa ating mga house drain papunta dun sa ating main sewer line. So, ito siya. Yan. Ito siya. Yun. Ito yung ating lateral. Yan. Okay. Ito, kung makikita nyo, may hidden line dito. May line dyan na naghahati dun sa dalawa. No? Yung nakasulat dito, yung upper lateral, yun yung private side. Yung lower lateral, yun yung public side. Yung public side, kapag ito lumabas na, syempre, lalabas yan dun sa property line mo. So, syempre, public na siya. Ang mangyayari dyan is, yun na, dun na magko-connect yung dun na siya magtatap papunta dun sa main sewer line. So, next is yung main. Yung main kasi dito is very broad. Kasi nga main lang yung nakalagay. So, ang sabi niya kasi dito is yung any system of continuous piping is the principle of artery system. So, sa madaling sabi, kahit na anong part ng system, basta siya yung nagke-carry nung lahat, sa kanya nagte-terminate yung mga branches ng isang system. Parang ganito, yung sa may public sewer natin, yan. Yung main sewer line, yung main. Tapos, yung mga arterial na pipes o arterial is yung mga lateral, yung mga sewer lines, yung mga sanitary sewer, yun yung mga arterial niya. Kapag naman sa loob ng building, pagka sa loob naman ng building, ang main naman, pagka dun tayo sa portion ng sanitary line, ang main naman natin dun is yung main soil or waste stack. No, yun yung vertical na portion. Yan, pwede natin gamitin ito. Yan. Dun sa main, yung main natin ay ito. Yan. Sa sanitary line, sa loob ng bahay. No? Yan. Ito siya. Tapos ito yung arterial branches. Siyempre. Tapos yan yung vent. So, separate ulit yun. So, yun. Next is plumbing fixtures. So, alam naman na natin to. Plumbing fixtures, in-install siya. Kapag sinabi kasing fixture, receptacle siya or device na ginagamit na natin. So, yun nga, yung receptacle siya. So, kapag sinabi kasi nating receptacle, guys, is meron siyang kino-contain, no? As per definition dito sa ating book, meron kasi siyang nabanggit dito na or appliance. So, sabi kasi niya is are installed receptacles, devices, or appliance. Sabi niya, which are supplied with water. So, guys, ang isang fixture kasi ay kino-consider na receptacle. Ngayon, kapag tinawag natin, pwede siyang mag-serve. Yung isang fixture, pwede kasi siyang mag-serve ng one or more na purpose. Parang yung water closet. Syempre, pwede mo siyang gamitin na iihian mo lang, tapos pwede ka rin doon tumae, syempre. Yung iba nga, doon din sila sumusukay. So, pag sinabi kasi nating appliance, is certain lang na purpose ang kanyang isa-serve. Hindi siya pwedeng mag-multitask, kumbaga, no? Tapos, meron din tayong tinatawag na appurtenances. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko, basta appurtenance, no? Ang appurtenance naman is sinusupplement nila yung
function dun sa isang system, no? So yun yung trabaho ng isang appurtenance, supplement siya. So yun. Next, hindi ko naman na kailangang i-explain itong plumbing system siguro, pero why not, nandito na rin tayo. Yung plumbing system guys, ito yung kumbaga bituka ng isang building. Ito yung loob niya, no? Isipin nyo guys, sa tao, no, napakaganda mo, napakagwapo mo, ganyan, pero bulok yung loob mo, yung intestines mo, di ba? Ay na, hindi rin siya maganda. So ganun din siya sa isang building, no? Yung plumbing system siya yung internals ng isang building, no? Dito dumadaan lahat ng waste mo, 'di ba? Dito dumadaan lahat yung waste, yung soil water, yung wastewater, ganyan. Tapos syempre dito rin nakapaloob yung ating water line, ganyan. Para siyang isa siyang, kaya nga system, kasi nga kompleto siya. So yun, so kung i-compare natin siya sa isang tao, no, dapat kung gaano kaganda yung labas ng isang building, ay ganun din kaganda yung plumbing system, no? Kasi kapag bulok yung plumbing system mo, kahit napakaganda ng design ng bahay, ang baho niya, no? So dapat kung balansehin natin yung form, yung function niya, yung mga ganitong bagay, kasi guys, napaka-importante talaga nito para sa isang building, no? Yun. So next is relief vent or revent. Okay? So meron tayong nagamit na picture noon na hanapin natin. So ayun. So relief vent or revent, no? So wag kayong magkakamali doon, relief vent o revent. Ito siya. Yun nga, circuit. Ito kung maalala nyo, itong picture na to, ginamit natin to doon sa example ng circuit vent o loop vent, ganyan. Pero guys, pakatandaan ninyo na isa tong type ng revent or relief vent. Kasi bakit, no? Bakit siya tinatawag na vent? So balik tayo sa ating whiteboard marker. Yan. So, nakikita nyo, ito yung ating main vent. Kaya makita. Yan. Yan. Isa din yan. Ito yung ating main vent, no? Ngayon, kulang yung drawing. Baka kasi unahan nyo eh. Okay. Ayan. So makikita nyo, ito yung main vent natin. Ito yung main vent. Tapos may branch tayo dito sa baba. Siyempre yan, may clean out yan. May water closet, may lavatory. Ngayon, makapansin nyo, itong branch naman na to ay nakakonect naman sa ating main vent. So ibig sabihin, meron na siyang venting system. Pero, naglagay pa tayo nito. Yan. Naglagay pa tayo nito, yung naka-hidden line. Yan. So, ang tawag dyan, relief vent o revent. O bakit? Tatanungin nyo, bakit pa tayo maglalagay ng ganito sa isang system, no? Madalas to nangyayari kapag kunyari, masyadong marami yung ating fixtures. Pero, actually, kahit na ganito lang siya, na set up, dalawa lang,
water closet or lavatory, mainam pa din siguro. Lalo na kung hindi ka naman nagtitipid, kung meron namang budget para sa plumbing system. Um, Pwede naman tayong maglagay pa rin. Para maganda yung venting system dun sa ating mga fixtures. Lalo na kapag, yun nga, heavy use siya. Kapag, kunyari, sabay-sabay na ginagamit, ganyan. Or madalas gamitin. Talagang kailangan mo nung revent para maganda yung flow ng hangin dun sa loob ng system. Kasi nga, yun nga, flush ka ng flush, ganyan. So, yun yung para merong katulong yung ating main vent. So, oo, pupunta pa rin naman siya dun sa main vent. Papasok pa rin siya dun. Pero, nasa mas mataas na siyang level nung vent. So, mangyayari yung pressure na mabibuild up, yung pressure sana na pwedeng mabuild up dito ay na-break na. Nahati na siya papunta sa itaas. So, mangyari, hindi na masyadong mahihirapan yung portion nito ng system. So, yun yung kinaganda kapag meron kang relief vent or revent. No? So, next is riser. Yan. Itong riser na to is sa water line naman to na term. Sa water line siya. So, yung riser kasi guys is, ano siya kapag ka 2 stories ka, kapag ka 2 story yung building mo, syempre, kailangan mo nung tubo na magpapaakyat ng tubig papunta dun sa second floor para supplyan yung ating mga fixture supply pipes. No, yun yung riser. Siya yung kakarga ng tubig paakyat dun sa ating second floor from syempre sa ground floor. Next is roughing in. Ito yung term, pag sinabing roughing in, ito yung term sa plumbing na pwede siyang kapag nag-install ka na ahead of time nung pipes. No, kapag ito yung sinasabing abang para sa mga fixtures natin. So, roughing in, yun yun. Abang. Kapag ginagawa kasi to, syempre, ahead of time, lalo na kapag may second floor ka or kahit na ground floor lang. Syempre kasi, bago magbuhos, kailangan lahat ng tubo mo nakalatag na, nakaabang na. So, yun yung roughing in. Dapat naka-rough in na siya dati. Naka-rough in na yung pipes mo bago ka mag-slab. Kasi nga, hindi naman pwede na nakapag-slab ka na, tapos, saka ka tutubo. Ibig sabihin, ang mangyayari dun, titik-tik ka. So, to save cost and labor, ang gagawin mo, mag-roughing in ka na. Mag-rough in ka na dati. Iaabang mo na yung mga tubo. Ilatag mo na siya. Para at least, less hassle, less work. At saka ganun talaga dapat, no, yung gagawin mo. Next is public sewer. Na-discuss ko naman na to. Public sewer is regulated siya ng ating public authorities, regulated siya ng city or barangay. Yung public sewer kasi is nandito yung siyempre yung ating main sewer line, yung mga sanitary lines na nakalatag sa ating mga kalsada. Yun yung mga makikita nyo, yung mga malalaking RC pipes, reinforced concrete pipes. So, hindi tayo sigurado kung non-RC ba yun or non-reinforced concrete pipe or reinforced concrete pipe. Pero madalas kasi ngayon, reinforced concrete pipes na ginagamit nila kasi mas matibay. So, yun, yung mga imbornal na tinatawag natin, yun yung sanitary lines natin na nakalag-install sa public, no? So, yun yung public sewer natin.
Mm, so yan, madalas yan sila yung kokolekta ng mga yung mga sewage from at sa mga lateral dun sa mga dun sa ating mga building sewer ganyan or sanitary sewer, yung mga yun din yung magko-collect ng rainwater yan. Pero ang kinokollect lang nun is wastewater lang, hindi pwedeng may fecal matters kasi nga ng tao. So yung mga sa mga hayop ganyan, syempre may mga galang aso ganyan. Hindi natin may iwasan yon. Pero yung sa tao kasi yun yung hindi pwede kasi nga illegal yun. Syempre, 'di ba? Isipin mo ikaw, tae ka sa public, 'di ba? Sa public na lugar. 'Di ba? Hindi naman maganda yun. So, yun madalas ang kine-carry nitong ating ng ating public sewer ay yung mga wastewater lang or gray water ganyan. Tapos yan pupunta sa STP. So, pagkatapos sa STP, dadaan yan ng fallout pipe. Pupunta yan ng fallout saka papunta na sa ilog. So, syempre dumaan naman na siya ng sewage treatment plant. Hindi na siya ganun ka-contaminated. Pwede na siyang itapon sa ilog through fallout pipes. Next is sanitary sewage. Sanitary sewage kasi ito na yung meron na siyang human excrement, meron na siyang fecal matters o tae in plain words, and liquid household waste. So ang tawag din dito ay kasi nga galing siya sa bahay madalas ay domestic sewage. Ito naman yung mga napupunta sa ating septic vault o sa ating septic tank. Next is sanitary sewer. So naulit nga. Basta ang kinakarga nito guys is surface water o yung ating mga rainwater, stormwater, tsaka yung mga nadidrain sa ating public drainage system. So next is Siamese connection. May mga in-skip kasi ako kasi basta. So Siamese connection, ito siya, ganito. Kung nakikita na kayo ng mga ganito sa mall, yan, makikita nyo, ito yung mga sobrang kikintab, no, na may mga brass plates pa sa mall. Syempre, sigurado naman ako karamihan sa inyo nakapunta na ng mall at nakita ng ganito. Pero yung iba, yung mga nakalagay sa mall, yung naka-mount sa wall. So, yun. Ito yung Siamese connection dyan. Yung parang letter Y dyan. Ito. Yan. Ngayon, syempre, ang Siamese connection kasi guys ay ang purpose nito is for fire fighting, fire suppression, no? Para mainly yung dun sa Siamese connection, ang purpose niya ay para makapag-connect ng dalawang hose, no? Yung ating mga bumbero or kung merong mga hydrant na malapit dun sa building na yon ay dalawang tubo yung pwedeng maipasok, no? Kung titignan natin, kasi nga dalawang inlet siya. Dalawang inlet. So ibig sabihin, yung volume ng tubig dun sa may pangatlo dapat mas malaki yung butas niya. So tandaan niyo yun, tatlo kasi yung butas nito, no? Ganyan siya. Letter Y lang naman talaga siya. Ito, yung diameter nito at diameter nito ay equal dun sa diameter nito. So, yun. Kasi nga, syempre, dalawa yung inlet niya. Pagka dalawa yung inlet mo, ibig sabihin, dapat yung volume nung dun sa outlet mo ay kaparehas nung sa inlet. So, kaya dapat parehas siya. So, yun. Yung Siamese connection kasi na yan, makikita nyo. Yan, yung kasunod na term niya dun sa libro ay stand pipe. So, i-discuss ko na
didiscuss ko na rin, no. Yung standpipe kasi guys ay merong iba't ibang klase, no. Pero ganito, isa-isahin natin nang mabilis lang kasi actually ibang discussion to. Pero yun nga, nadaanan na din natin. So, madalas yan, yung dry standpipe, yung standpipe ay frequently yan under pressure, no? Under pressure. Yun. So, meron tayong dalawang uri in general. So, dry standpipe at wet standpipe. Okay? Ngayon, yung dry standpipe with automatic dry pipe valve. Ano yun? Kaya nga dry standpipe, walang tubig. Meron lang siyang pressurized na hangin sa loob. At yung automatic dry pipe valve, siya yung nagbubukas kapag yung pressure sa loob ng system ay bumaba. So, ibig sabihin, merong valve dun sa system ang pumutok o bumukas. Kaya bumaba yung pressure sa loob. So, kapag ka nangyari yun, yung automatic dry pipe valve ay papaputokin niya na rin lahat yung mga valve na maglalabas ng pressurized air para masuppress yung apoy, no? Next is dry standpipe with manual control valve. So, yun nga, kasi nga dry standpipe siya. Syempre, wala pa ring tubig yan kasi nga dry standpipe. Tapos, kaya nga yung term na with manual control valve, dun na papasok yung sakalang may lalabas na tubig kapag ka inon mo na. Pagka inon mo na yung manual valve. So, kadalasan yan, yung tubig na i-release niya, stored, no, para dun sa fire suppression. Syempre, kasi nga, alangan naman, no, biglang, kaganon mo, kukonektahan mo pa ng tubo yan, edi, sunog na yung building. So, dapat yan, meron kang stored na tubig para dun. So, next is dry standpipe with no permanent supply of water. Bakit? Ito kasi is yung tubig ay pinapump ng fire department, no? Madalas to ginagamit yung mga ganitong system kapag ka merong malapit na fire hydrant dun sa building, or maganda yung response time ng fire department, ganyan. Kasi nga sila yung magpapasok ng tubig dun sa system. At ito rin yung pinaka-common na system, yung dry standpipe with no permanent water. Kasi yun nga, kapag kasi meron kang tubig talaga palagi dun sa system mo, hindi mo yan may iwasan na magkakaroon ka ng leakage through time. Tapos from time to time, dapat mong i-flush yung tubig, no? Gagawin mo yung pinakita ko nung una, yung flush ni Kuya Bombero, yung kanyang tubig through flush valve, yung ganito ba? Yan. From time to time, kailangan mong gawin yan kapag merong permanenteng tubig dun sa system. Kasi nga sa maraming factors, no? Sa maraming factors, syempre yan, magkakaroon ng oxidation dun sa loob ng system, ganyan, mangangalawang yung mga tubo. Tapos, syempre may mga connection yan. Yung ating mga connections ay magkakaroon ng mga leakage, mga tulo-tulo yan sa umpisa hanggang sa mahirapan ka na. So, yun, yung pinaka-common is yung dry standpipe. Ibig sabihin, walang tubig sa loob. Tapos, with no permanent supply of water. Kasi nga, magtitiwala ka na merong response talaga
yung fire department para silang mag-introduce ng tubig, or titiwala ka na yung fire hydrant dun sa tapat ng iyong dry stand pipes ay merong lamang tubig para magamit dun sa fire suppression mo. Next naman is wet stand pipe. No, kaya nga wet stand pipe, meron na siyang tubig palagi. Syempre yung tubig na yun always under pressure yan. Kasi kailangan kasi yung pressurized water kapag ka sa fire suppression, no. Meron din tong fire pump. No, kasi syempre kapag ka pumutok na yung ating mga fire sprinkler systems, unti-unting bumababa yung pressure dun sa loob ng system. Ngayon, kailangan mo ng fire pump para i-maintain yung pressure na yun dun sa loob ng system. Para hindi naman magmukhang nagdidilig ka lang ng halaman kapag para yung mga fire sprinkler systems natin ay hindi naman yun nga parang pandilig ng halaman. Kasi kailangan malakas yung pressure talaga kapag fire suppression. So next is wet stand pipe with Siamese connection. So ganito siya. Yan. Located outside. Tapos kinokonekan din siya. Kahit na wet stand pipe kasi yan. Syempre hindi naman nangyari to kapag yung tubig na stored para dun sa fire suppression natin ay kinulang or masyado nang malakas yung apoy at hindi kinaya nung tubig, no. So pwedeng mag-connect dito yung ating mga fire truck o yung mga hydrant na malapit. So kaya yun yung advantage ng meron kang Siamese connection, at least yung inlet mo dalawa, no, mas marami yung tubig na pwedeng maipasok dun sa system. So next is side vent. Ano ba yung side vent? Parang ano ba yan? Ganito kasi siya eh. So papalakihin ko yung drawing kasi maliit yung na-print ko. So bura. So, ito siya. So, nasan yung side vent dito? Ito siya. Yan. Ito. Yan. Ito. Nandito yung side vent. Nandito siya. Yan. Hindi yung kasamang clean out itong assembly na to, yung Y, tapos yun 45 degrees, no. Siya yung nagko-connect ng drain pipe dun sa fitting, basta hindi siya more than 45 degree angle to the vertical, kasi nga kapag nag more than ka dun, magkakaproblema yung system, no. Kasi nga meron tayong kapag Y yung ginamit mo, yung Y kasi is diretso lang siya. So makikita nyo yung drawing. Yun siya, diretso lang. Yung pipe na to, hindi yan papasok ng maayos dito. So ang mangyayari, maglalagay ka pa ng 1/8 bend nung 45 degrees na fitting para makapasok siya ng swabe dun sa system. So yun. So next is soil pipe. Yun nga, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi is soil pipe. Ito yung nagke-carry ng pipe ng merong fecal matters, may buo-buo, may solid. So madalas yan syempre kapag ka soil pipe ay meron siyang ay galing siya sa water closet. So syempre gagaya ng sinabi ko kanina, yung water closet pwede mo rin namang ihian yun. Yung soil pipe kasi is pwede rin siyang mag-act as isang waste pipe, no? Kasi nga kapag umihi ka lang naman dun sa water closet,
wastewater lang yun. Pero kapag tumahay ka doon, syempre, soil yun. Mangyayari doon, yung soil, yun yung soil pipe, no? Nagko-convey siya ng pwede siyang mag-convey ng water or solid waste. Water or solid waste, yun. Kapag soil pipe. Kapag waste pipe naman, ang kinakarga lang niya is purely water lang. Hindi na siya nag-carry ng solid na waste. Kasi nga ang minimum, ang kadalasan na ginagamit sa isang residential building para sa soil pipes ay 4 inches. Tapos para naman dun sa waste pipes ay 2 inches, no? Kagaya nga nung diniscuss ko nung una, yung back siphonage, guys, nagaganap yan kapag mali ang isang rason ay yung maling pipe diameter. Ngayon, kapag gumamit ka lang ng 2 inches na pipe sa isang water closet, malamang yan, sa malamang, magkakaroon ka ng back siphonage. No? So, yun yung tatandaan nyo, soil pipe ang kinakargahin niya, kaya nga soil. Tandaan nyo guys, ang soil, solid yan. Pero, pag nabasa yung soil, may tubig yan. So, soil at waste water. Pagka soil pipe. Ngayon, pag waste lang, waste, pwede mo sigurong waste water, ganyan lang, kasi parehas lang naman na W. Hindi siya kakarga ng solid waste. Okay? So, next naman is stack. Ngayon, pag sinabing stack, nabanggit ko na to nung una, pag sinabing stack, vertical yan. Pag sinabing branch, yan to. No? Pag sinabing stack, vertical, patayo. Pag sinabing branch, pahiga. Okay? Malinaw? Next is okay, guys, anuin ko na kasi ibang discussion, ibang video na lang ulit talaga itong stack vent, stack group, stack venting, kasi iba yung kapag ka-diniscuss ko to dito sa definition of terms, sobrang hahaba to. So para maiwasan natin yun, ihiwalay ko na lang siya. Nakamugon na ako dito. Next is sump. Hindi ko kasi na print yung ano dito ng sump. So yung sump kasi kailangan nito kapag sump pit kasi ito sump pit, no? Dito nalagay minsan, kadalasan yung, 'di ba? Kapag yung septic tank mo o yung septic vault mo ay malayo sa isang public drainage, so ito ganito siya. Ngayon, ito yung septic vault, no? Ngayon, magtataka kayo kung bakit ganito yung layout ng ating septic vault. So, kailangan kasi, ito kasi yung ginagamit na bagong design para dun sa chambers ng ating septic vault. So, alam naman natin, so kung hindi pa, explain ko ulit. Yung digestive chamber ng ating septic vault, guys, yan. Yung digestive chamber ay 2/3 ng volume ng ating septic vault. Ngayon, itong dalawang leaching chamber na to ay syempre 1/3. Ngayon, 1/3 nung volume. Yan. So, pag pinag-add mo itong dalawang to, is 1/3 siya ng volume nung buong septic vault. Okay? So, ganyan siya. Next, so ito yung inlet